Sa isang makipot at masikip na kalsada ng Baseco, isang barong-barong ang tahimik na nakatayo sa gilid ng daan. Walang malalaking bintana, walang konkretong pader. Isa lamang ito sa maraming tahanan na gawa sa yero at kahoy, na kung tag-ulan ay tila batis ang lapag at kung tag-init naman ay nagiging pugon ang loob. Sa barong-barong na iyon, isinilang si Jave Arcenas. Nakaatang sa mababang bubong ang malakas na ulan noong gabing ipinanganak si Jave. Walang doktor, walang modernong kagamitan. Isang komadro na lamang mula sa kalapit na kalsada ang dumating para tulungan ang inang si Belen. Ngunit hindi naging madali ang panganganak. Nang iluwal si Jave, matamlay ang kanyang ina. Malamig ang pawis ni Belen at nanlalabo na ang mga mata. "Domeng, alagaan mo ang anak natin," mahinang wika ni Belen bago siya tuluyang napikit. Si Mang Domeng, isang kargador sa palengke, ay nangako sa sarili na ibibigay niya ang lahat para sa nag-iisa nilang anak. Hinarap niya ang hirap ng buhay bilang tagabuhat ng mga sako ng bigas, kahon ng gulay at crate ng isda. Ang katawan niyang sanay na sa mabibigat na gawain ay hindi kailanman nagreklamo. Kahit pa madalas siyang umuwi na sugat-sugat ang palad o kaya'y ramdam ang kirot sa kanyang likod, hindi niya ito alintana. Ang mahalaga ay may mailaman siya sa lamesa at may maibigay na baon sa paaralan ng kanyang anak. Si Jave naman, kahit mula pagkabata, ay nagpakita ng kakaibang ugali. Habang ang ibang mga bata sa kanilang lugar ay naglalaro ng text o tumatambling sa iskinita, madalas niyang galugarin ang mga tambak ng basura. Hinahanap niya roon ang mga luma at kupas na libro, mga diksyonaryo, mga pahina ng lumang dyaryo, at kung minsay pahina ng mga comics. Ang mga ito'y binabasa niya sa liwanag ng isang maliit na gasera sa kanilang barong-barong. "Jave, anong ginagawa mo riyan?" Tanong ni Mang Domeng nang minsang makita niyang hawak ng anak ang isang pahina ng encyclopedia. "Nagbabasa po, tatay," sagot ni Jave. "Gusto ko pong matutunan ang mga salitang to. Parang magic po kasi kapag may alam kang bagong salita." Napangiti na lamang si Mang Domeng. Alam niyang kakaiba ang kanyang anak. Habang ang ibang bata ay mas interesado sa laro, si Jave ay nahuhumaling sa kaalaman. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y hindi rin siya nakakaranas ng diskriminasyon. "Uy Jave, may bago kang damit," panunokso ng isa sa mga kababata niya nang makita si Jave na nakasuot ng lumang polo na iniabot lamang sa kanya ng isang kakilala ni Mang Domeng. "Mukhang hindi yan bago galing ata sa ukay-ukay." Ang iba pang mga bata ay nagtawanan at si Jave naman ay tahimik lamang na tinanggap ang panunokso. Sanay na siya. Hindi siya kailanman nakaramdam ng galit sa kanila. Sa halip, mas lalong lumalim ang kanyang respeto sa ama. "Hindi ako magagalit sa kanila, tatay," sabi ni Jave isang gabi habang sila'y kumakain ng simpleng sardinas. "Mas importante pong igalang ko kayo at suklian ang lahat ng hirap nyo." Napahinto si Mang Domeng sa pagkain at tinitigan ng anak. Hindi na siya nagsalita. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang galak at pagmamalaki. Sa kabila ng lahat ng hirap at diskriminasyong kanilang hinarap, malalim ang ugnayan ng mag-ama. Si Jave, sa murang edad, ay nagkaroon na ng pangarap, ang iahon sa hirap ang ama. Sa tuwing tumitingin siya sa mga libro at pahina ng diksyonaryong hawak niya, iniisip niya kung paano ito magiging tulay para sa mas maayos na buhay. Hindi niya iyon basta pangarap lang. Tila ba ito'y pangakong nais niyang tuparin, anuman ang kanyang pagdaanan. Sa kanyang pagtatapos ng elementarya, napansin ng kanilang mga guro ang pambihirang talino ni Jave. Kahit luma at kupas na aklat ang ginagamit niya para mag-aral, lagi niyang natatapatan ng mga mayayaman niyang kaklase. Kaya nang ipasa niya ang isang pagsubok para sa mga iskolar sa pinakamalapit na public high school, nakuha niya ang pinakamataas na marka. Naging tampok si Jave bilang isang honor student. Dahilan upang siya'y maipasa
bilang iskolar ng eskwelahang mas kilala sa husay ng mga estudyanteng mula sa mas nakakaangat na pamilya. Ngunit ang pagiging iskolar ay hindi naging madali para kay Have. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang kakaibang tingin ng mga bagong kaklase. Habang nakaupo siya sa likuran ng silid, pansin niyang tumatawa ang ilan. May isang grupo ng mga magagarang kasuotan ang nagbubulungan. Halatang siya ang pinag-uusapan. Bakit ganyan ang sapatos niya? Bulong ng isa. Mukhang galing pa ata sa ukay. Naka-uniform nga, pero tingnan mo naman ang bag niya. Mas luma pa yata sa school building. Dagdag pa ng isa. Nagtawanan ng grupo, ngunit hindi nila alam na naririnig iyon ni Have. Tahimik lang si Have. Hindi niya kayang patulan ng ganitong klaseng pangungutya. Sa halip, sinisikap niyang magtuon ng pansin sa mga aralin. Sa kabila ng mga panlalait, laging handa ang kanyang mga sagot kapag tinatanong ng guro. Hindi nagtagal, napansin siya ng isa sa kanilang mga guro, si Ma'am Deli. Si Ma'am Deli ay isa ng veterano sa pagtuturo. Marami na siyang nakita at nakilalang estudyanteng may talento, ngunit kakaiba ang nakikita niya kay Jave. Isang araw, matapos ang klase, tinawag niya ito. Jave, ani Ma'am Deli, habang nakatingin sa papel na puno ng check at marka ng mataas na grado. Nakikita ko sa iyo ang hinahanap kong determinasyon. Hindi mo pinapansin ang sinasabi ng iba at hindi ka rin nagpapahuli sa anumang gawaing akademiko. Nagulat si Jave. Sanay na siya sa pangungutya, ngunit ngayon narito ang isang guro na nagbibigay ng papuri. Maraming salamat po, ma'am. Sagot niya. Hindi ko po talaga iniisip ang sinasabi nila. Ang gusto ko lang po ay mapatunayan sa sarili ko at sa tatay ko na kaya ko ring maging matagumpay. Alam mo, Jave, patuloy ni Ma'am Deli, ang mga batang tulad mo ang dapat magtagumpay. May laman ang ulo mo, pero higit pa riyan, may puso ka. Hindi ko madalas sabihin ito sa iba, pero naniniwala akong malayo ang mararating mo. Ang simpleng papuri ni Ma'am Deli ay naging inspirasyon kay Jave. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling sa klase o sa pag-abot ng mataas na grado. Ang nakita niya sa guro ay ang tiwala na may halaga siya bilang isang tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya ang anak ng isang kargador. Siya ay isang individual na maaaring magdala ng pagbabago. Ngunit hindi ito dahilan para magpahinga siya sa kanyang pagpupursigi. Lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pag-aaral. Kung dati binabasa niya ang mga lumang libro sa bahay, ngayon ay palagi siyang nagtatagal sa library ng eskwelahan. Pinag-aaralan niyang mabuti ang bawat bagong terminolohiya, ang bawat mathematical equation. Kapag may essay, ginugugol niya ang buong tanghali sa paggawa ng maayos na argumento. Jave, minsang tanong ni Ma'am Deli habang nakaupo silang dalawa sa isang sulok ng library. Ano ba talaga ang gusto mong marating balang araw? Napatingin si Have sa kanya at sa maikling saglit, parang bumalik sa kanya ang imahe ng kanyang amang si Mang Domeng. Basang-basa ng pawis, nagbubuhat ng mga kahon sa palengke at ngumiting pagod ngunit kontento. Gusto ko pong maging taong may halaga, ma'am. Tugon niya. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa tatay ko. Gusto ko pong bigyan siya ng buhay na hindi na siya kailangang magbuhat ng mabigat araw-araw. Gusto ko pong ipakita na kaya naming maabot ang mga bagay na akala nila'y para lang sa mayayaman. Napangiti si Ma'am Deli. Hindi ko alam kung kailan huling may estudyanteng nagsabi sa akin ng ganyan. Karaniwan, sasabihin nilang gusto nilang maging doktor, abogado, o engineer. Pero ikaw, Jave, ang hangarin mo ay magbigay ng halaga sa iba. Iyan ang nagpapakakaiba sa iyo. Ang mga salitang iyon ay patuloy na nag-ukit sa kalooban ni Have. Sa mga sumunod na taon ng kanyang pag-aaral, hindi na lamang siya basta't nag-aaral para makakuha ng scholarship. Ginawa niyang sandata ang edukasyon laban sa pangungutya, sa kahirapan, at sa kawalan ng tiwala ng iba. Kung minsan, kapag naririnig niya ang mga bulong ng mga mayayamang kaklase,
Huwag na nating isama si Jave. Masyadong baduy ang damit niya. Pinipilit niyang hindi na lang pakinggan. Bagkus, pinapalitan niya iyon ng tiwala sa sarili at ng alaala ng sinabi ni Ma'am Deli na kaya niyang magtagumpay. Hindi pa man tapos si Jave sa high school, nakikita na ni Ma'am Deli ang potensyal niya. Kapag may mga patimpalak sa paaralan, tulad ng quiz bee o essay writing contest, palaging isa si Jave sa mga pinapadala ng guro. Minsan ay tinanong siya ng guro, "Jave, hindi ka ba natatakot na palaging nasa spotlight?" "Hindi po, ma'am," sagot ni Jave. "Sanay na po akong mapansin. Kahit pa nga po minsan, hindi magaganda ang sinasabi nila. Pero kung makakakita sila ng mabuti sa akin, siguro mapapatunayan ko sa sarili ko na may halaga ako." Naging higit pa sa estudyante si Jave. Sa bawat pagkakataong binibigyan siya ng pagkakataon ni Ma'am Deli na ipakita ang kanyang kakayahan, pinararamdam nito sa kanya na siya ay isang tao na may layunin. Sa dahan-dahang pag-usad ng panahon, unti-unti ring lumalim ang pagpapakumbaba at determinasyon ni Jave. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin, ngunit dahil sa mga salita ng isang gurong naniwala sa kanya, napagtanto niyang hindi lang sarili niya ang kanyang dala. Sa bawat tagumpay, sa bawat pagkapanalo sa patimpalak, at sa bawat mata ng mga nakakakita ng kanyang pagsisikap, dala-dala ni Jave ang pangako na maging isang taong may halaga, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang mahal na ama at sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa kanyang pagtatapos ng high school, nag-apply si Jave sa isang kolehiyo sa Maynila na may scholarship program para sa mga underprivileged ngunit academic achievers. Tinanggap siya sa kursong accountancy. Alam niyang hindi magiging madali ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral, ngunit sanay na siya sa hirap. Para sa kanya, ang mahalagay matuloy ang kanyang pangarap. Sa unang semestre pa lang ng kanyang pag-aaral, agad siyang humanap ng trabaho. Nakahanap siya ng posisyon bilang janitor sa isang warehouse malapit sa eskwelahan. Kada umaga, pumapasok siya sa kolehiyo para sa kanyang mga klase. Pagkatapos, dumidiretso siya sa warehouse para maglinis. Hating gabi na siya nakakauwi. Kadalasan bitbit ang mga libro para mag-aral habang nakabreak. "Jave, paano mo nakayanan ang ganyang schedule?" tanong ng kanyang kaibigan sa klase. Si Paulo, isang anak ng negosyante. Hindi nito maisip kung paanong ang simpleng lalaking tulad ni Jave ay nakakaya ang ganoong buhay. "Wala sagot ni Jave na may pilit ng ngiti. "Kailangan lang ng diskarte at tiyaga. Hindi kasi pwedeng basta susuko na lang." Kahit pagod, hindi nawawala kay Jave ang respeto sa kanyang ama. Sa tuwing uuwi siya sa kanilang maliit na bahay, naroroon pa rin si Mang Domeng. Bumabati sa kanya kahit halatang nanghihina na. Sakit ng katawan at rayuma ang pangunahing iniinda ng matanda. Ngunit kahit hirap na, nananatili itong positibo. "Anak, kumusta ang eskwela?" tanong ni Mang Domeng isang gabi habang kumakain sila ng kanin at tinapang sardinas. "Okay naman, tay. Masaya rin na may trabaho ako. Medyo mahirap pero kaya naman." "Huwag kang mapagod kakapilit, anak," sabi ni Mang Domeng, halatang may kirot sa tinig. "Gusto ko lang na makita kitang umaasenso para hindi mo na kailangang maranasan tong hirap na ito." Sa bawat ganitong usapan, lalong lumalakas ang loob ni Jave. Alam niyang ang hirap na pinagdadaanan niya ngayon ay para sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Sa warehouse, naging rutina na ang buhay ni Jave. Walis, mop, punas. Doon niya nakilala si Vivian, isang waitress sa kalapit na karinderya na madalas bumibili ng mga supplies mula sa warehouse. Si Vivian ay may simpleng ganda. Hindi siya kasing glamorosa ng ibang babae sa kolehiyo, ngunit may maliwanag ng ngiti at masayang disposisyon. Sa simula, nag-uusap lamang sila tungkol sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Vivian ang sipag ni Jave. "Mukhang hindi ka napapagod?"
Biro ni Vivian habang tinutulungan siya ni Jave na magbuhat ng isang kahon ng paper cups. Pagod din, pero wala tayong magagawa. Kailangan eh. Sagot ni Jave habang tumatawa ng kaunti. Kau, Vivian, araw-araw ka rin dito ah. Wala ka bang day off? Meron naman, pero mas gusto kong nasa trabaho. At least may kita. Sagot ni Vivian. Ganyan talaga. Kapit lang, di ba? Sa bawat pag-uusap nila, natutunan ni Vivian na si Jav ay hindi lamang masipag, kundi may lalim din. Hindi madalas magkwento si Jave tungkol sa kanyang mga problema. Ngunit sa tuwing mababanggit nito ang tungkol sa kanyang ama at sa mga pangarap niya sa buhay, parang may kakaibang hatak ang mga salita niya. Ramdam ni Vivian na hindi pangkaraniwang tao si Jave. Isang lalaking sa kabila ng lahat ng hirap ay nananatiling matiyaga at matatag. Habang nagkakilala silang dalawa, unti-unting nahulog ang loob ni Vivian. Sa simpleng paraan ng pakikipag-usap ni Jave at sa paraan nitong maglaan ng oras para tumulong kahit hindi hinihingi. Nahanap ni Vivian ang respeto at paghanga para sa binata. Sa kabila ng lahat ng iniisip ni Jave, mga utang, pag-aaral, trabaho, hindi niya kailanman pinakita ang pagiging pabigat o reklamo. Dahil dito, lalong naging masaya si Vivian sa tuwing magtatagpo sila sa warehouse. Isang gabi, habang magkausap silang dalawa, napansin ni Vivian ang matagal na pananahimik ni Jave. Nakatitig ito sa mga gamit na kailangang linisin. May iniisip ka? Tanong ni Vivian. Iniisip ko lang kung kailan ko mararating yung punto na hindi ko na kailangang mag-janitor. Gusto ko rin sanang maiahon si tatay sa ganitong buhay. Hindi naman sa ayaw ko ng trabaho ko. Pero sana dumating yung araw na kaya ko nang mag-focus sa mga pangarap ko. Makakarating ka rin doon, sagot ni Vivian. Ang importante, tuloy-tuloy ka lang. Minsan kasi, kung sobrang bigat ng iniisip natin, nakakalimutan natin na may mga tao rin na naniniwala sa kakayahan natin. Ako nga, biliba ako sa'yo eh. Natigilan si Jave. Hindi siya sanay makarinig ng papuri mula sa ibang tao bukod kay Ma'am Deli at sa kanyang tatay. Napangiti siya ng bahagya, sabay sabing, "Salamat, hindi ko akalain na may naniniwala sa akin." Patuloy ang kanilang mga pag-uusap tuwing gabi at hindi nagtagal ay naging mas malapit sila. Ang simpleng pakikipagkaibigan ay nauwi sa mas malalim na damdamin. Hindi ito kailanman binanggit ni Jave. Ngunit ramdam niyang nagiging mas magaan ang kanyang mga gabi tuwing naroroon si Vivian. Samantala, si Mang Domeng ay palaging andyan para sa kanyang anak. Bagamat madalas ay pagod at hirap na ang matanda, lagi pa rin itong nagbibigay ng payo at lakas ng loob sa kanya. Jave, alam mo, kahit anong hirap ng buhay, masaya na akong nakikita kang nagtatrabaho para sa pangarap mo. Kung meron man akong maitutulong, andito lang ako. Sa bawat salitang iyon, naramdaman ni Jave na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang ama, si Vivian, at ang mga alaala ng mga taong naniwala sa kanya ay nagsisilbing lakas niya. Kahit pagod at hirap, nananatili siyang nakatuon sa layunin. Sa bawat hakbang at bawat pagod, isang pangarap ang patuloy na pinagtitibay sa kanyang puso. Ang maging isang taong may halaga, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Habang palalim ng palalim ang mga aralin sa kolehiyo, unti-unting naramdaman ni Jave ang bigat ng responsibilidad. Kahit pasanay na siya sa pagpupuyat at pagtatrabaho, may mga araw na tila hindi sapat ang oras para matapos ang lahat ng kailangang gawin. Ang mga major subjects sa accountancy ay naging mas mahirap kaysa sa inaakala niya. At sa kabila ng kanyang pagsusumikap, 2 major exams ang tuluyang bumagsak. Isang gabi, habang nasa kanilang maliit na barong-barong, tahimik lang si Jave sa hapagkainan. Napansin ni Mang Domeng ang kalungkutan ng anak. "Anak, may problema ba?" Tanong niya habang inilalapag ang isang platitong may sardinas. "Tay, bumagsak po ako sa 2 subject. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula dito.
Pag-amin ni Jave, pinilit ni Mang Domeng na ngumiti kahit na alam niyang mabigat ang sitwasyon ng anak. Hindi madaling magtagumpay, anak. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, hindi ka susuko. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, dama ni Jave na hindi simpleng pagtitiis lang ang solusyon. Napilitan siyang magdesisyon. Pansamantalang tumigil sa pag-aaral at mag-focus sa pagtatrabaho para mabayaran ang naipong utang sa tuition. Minsan, kapag nag-uusap sila ni Vivian sa warehouse, napansin nito ang pagbabago sa kanya. Parang wala ka sa sarili mo lately, sabi ni Vivian habang binibilang ang mga paper cups na i-deliver sa karinderya. Okay ka lang ba, Jave? Huminto muna ako sa college, sagot ni Jave, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Hindi ko na kasi kaya. Ang dami kong kailangang bayaran, tapos hindi ko naman napasa yung mga subject ko. Parang nawawalan na ako ng saysay. Napatingin si Vivian sa kanya. Alam mo, kahit anong mangyari, bilib pa rin ako sa'yo. Hindi lahat ng tao kaya ang ginagawa mo. Kung ano man ang naiisip mong paraan para makabawi, susuportahan kita. Ang simpleng pagsuporta ni Vivian ang nagbigay kay Jave ng konting lakas ng loob. Habang patuloy siyang nagtatrabaho full-time sa warehouse, nagsimula siyang maghanap ng iba pang pagkakakitaan. Napansin niyang maraming mga materyales na itinatapon sa warehouse. Lumang karton, sirang plastic containers, at iba pang mga bagay na pwedeng i-recycle. Naisip niyang subukang ibenta ito online. Minsan, habang nagtutupi ng mga karton, tinanong siya ni Vivian, "Ano yung ginagawa mo?" "Binabalak kong ibenta to online," sagot ni Jave. "Baka sakaling may bumili. At least kahit papano, dagdag kita." "Magandang idea yan," sagot ni Vivian na may ngiti. "Sige, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na nga si Jave sa kanyang maliit na negosyo. Gumawa siya ng simpleng online listing para sa mga recycled materials na galing sa warehouse. Kahit maliit lamang ang kita, tuloy-tuloy naman ito. Sa bawat order na natatanggap niya, parang unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Isang araw, habang nag-aasikaso ng mga order sa warehouse, may lumapit sa kanyang matandang lalaki na tila interesado sa ginagawa niya. Ang lalaki mukhang retirado na, ngunit halatang sanay sa negosyo. "Binabasa ko yung mga ad mo online," wika ng matanda. "Maganda ang ideya mo, bata. Nakikita kong marunong kang maghanap ng paraan kahit sa kaunting resources." Nagpasalamat si Jave sa papuri. "Sinusubukan ko lang po. Kailangan eh. Malaki pa po kasi yung bayarin ko sa tuition." Napangiti ang matanda. "Alam mo ba, ang maraming matagumpay na tao nagsisimula sa maliit. Ang mahalaga, matuto kang magpatuloy kahit may balakid. Gusto mo ba ng konting payo?" Doon nagsimula ang mentoring ng matandang customer kay Jave. Tinuruan siya nito ng tamang pagmamanage ng inventory, kung paano makipag-usap sa kliyente, at kung paano palaguin ang maliit niyang negosyo. Sa bawat bagong natututunan ni Jave, ramdam niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang tiwala sa sarili. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, nakita niyang may posibilidad pa rin na umangat. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa warehouse, nag-usap muli si Jave at si Vivian. "Alam mo, Viv," simula ni Jave, "kung wala ka siguro, baka tuluyan na akong sumuko. Hindi ko alam kung paano pa ako makakapagsimula ulit kung hindi mo ako sinusuportahan." Ngumiti si Vivian. "Jave, hindi mo kailangang mag-isa. At saka, hindi mo siguro nare-realize, pero sobrang tibay mo. Kahit bumagsak ka o mahirapan, lagi kang may ginagawa para bumangon. Kung iisipin mo, hindi lahat ng tao may ganyang ugali." Hindi sumagot si Jave, ngunit ramdam niya sa dibdib ang kaunting liwanag ng pag-asa. Sa kabila ng kabiguan sa kolehiyo at sa hirap ng buhay, unti-unti siyang natututo. Natutunan niyang may mga tao pa ring naniniwala sa kanya, at sa bawat hakbang pasulong,
mas lumalapit siya sa pangarap niyang may ahon, hindi lamang ang sarili, kundi pati na rin ang kanyang ama. Habang patuloy na gumagana ang online selling ni Have ng mga recycled materials, nahanap niya ang susi upang gawing mas organisado at sistematiko ang negosyo. Minsang hawak niya ang ilang kwaderno at kalkulasyon, naisip niyang balikan ang kanyang dating napag-aralan sa accountancy. Kahit na pansamantalang huminto siya sa pag-aaral, hindi niya kinalimutan ang mga prinsipyo ng basic accounting na naituro sa kanya noon. Ginamit niya ang mga ito para mas maayos na matrack ang mga gastos, kita, at inventory ng mga items na ibinebenta niya online. Napansin niya na mas mabilis dumami ang order kapag malinaw ang mga detalye sa kanyang online postings. Nagsimula rin siyang mag-isip ng bagong paraan upang mapalawak ang kanyang negosyo. Imbis na limitado sa online selling ng mga luma at sirang bagay, naghahanap siya ng mga item na maaaring i-repurpose o i-refurbish, tulad ng mga luma ngunit maayos pang muebles. Dito na niya naisip ang ideya ng pagtatayo ng isang junk shop. Hindi man malaking negosyo, sinigurado niyang organisado ito mula sa umpisa. Isang araw, habang inihahanda ang ilang items na ipopost online, napadaan si Vivian. Ngayon, nagtatrabaho na siya bilang waitress sa isang high-end restaurant sa lungsod. Ang kanyang suot na unipormeng malinis at maayos ay tila simbolo ng bagong kabanata sa kanyang karera. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang ugali. Simpleng tao pa rin siya, laging handang tumulong kay Have. "Uy, Jave! Ano yan? Mukhang busy ka." Bati ni Vivian, bitbit ang isang brown paper bag na may lamang takeout. Eto," sagot ni Have habang inaayos ang ilan sa mga luma, ngunit mukhang bago niyang refurbished na gamit. "Nag-iisip pa akong gawing junk shop to. Hindi lang basta online selling. Mas madali kasing maipakita sa tao kapag may physical shop. Tapos, mas madali ko ring ma-audit yung kita at gastos." Ngumiti si Vivian at inilapag ang dala niyang pagkain. "Mukhang maganda yan, ha? Alam mo, Jave, hangang-hanga talaga ako sa'yo. Dami mong diskarte, kahit na ang dami mo ng pinagdaanan. Sigurado akong magtatagumpay ka." "Salamat, Viv. Alam mo naman, kailangan talaga maghanap ng paraan. Hindi naman pwedeng sumuko na lang," sagot ni Jave. May bahagyang ngiti sa labi. Hindi siya sanay sa papuri, pero bawat salitang galing kay Vivian ay tila nagpapalakas ng loob niya. Dahil sa bagong direksyon ng kanyang negosyo, unti-unting lumago ang kita ni Jave. Hindi ito yaman na pangmayaman, ngunit sapat upang maiahon sila ng kanyang ama sa kaunting kaginhawaan. Isa sa unang ginawa ni Jave nang dumami ang kanyang ipon ay ipa-check up si Mang Domeng sa isang mas mahusay na doktor. Napansin niyang lalo nang sumasakit ang rayuman nito at hindi na kaya ng ama ang mabibigat na trabaho tulad ng dati. "Tay, punta tayo sa doktor sa Sabado," sabi ni Jave isang gabi habang sabay silang kumakain ng ginisang monggo at pritong isda. "Sagot ko na po lahat." "Anak, kaya ko pa naman," sagot ni Mang Domeng, ngunit ramdam ang pasasalamat sa kanyang tinig. "Pero salamat, Jave. Hindi ko akalain na magagawa mo to para sa akin. Gusto ko lang pong gumaan ang buhay ninyo, kahit konti lang," sagot ni Jave. Seryoso ngunit may pagmamalasakit. At sa tulong ng kita mula sa junk shop, nasimulan na ni Jave ang pagbabalik sa pag-aaral. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa isang community college kung saan nakakuha siya ng flexible schedule. Ginamit niya ang sariling kita upang mabayaran ang matrikula. Sa bawat klase, pakiramdam niya ay parang unti-unting bumabalik ang naiwang pangarap. Hindi na niya iniisip kung gaano siya katagal matapos. Ang mahalaga sa kanya, tumatakbo muli ang kanyang edukasyon. "Jave, kumusta ang pag-aaral?" tanong ni Vivian isang gabi nang magkita sila matapos ng trabaho nito sa restaurant. "Medyo mahirap, pero kaya naman," sagot ni Have. "Salamat nga pala sa lagi mong suporta.
Alam ko lagi kang andyan kapag kailangan ko ng kausap. Alam mo naman ako, Jave. Ayoko lang na nararamdaman mong mag-isa ka sa lahat ng to. Sagot ni Vivian, ngumingiti. At saka, hindi mo lang siguro napapansin? Pero sa lahat ng hirap na to, mas lalo kang humahanga sa iyo ang mga tao sa paligid mo. Ako na lang, hanga na nga ako. Hindi maiwasan ni Jave na mapangiti. Alam niyang marami pa siyang kailangang gawin. Ngunit sa bawat salita ni Vivian, parang gumagaan ang bigat ng araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, naging mas madalas ang pag-uusap nila. Hindi man tuwirang binanggit ng dalawa, tila may unti-unting namumuong damdamin. Ngunit sa ngayon, mas pinili nilang suportahan ang isa't isa sa kanilang mga pinagdadaanan. Habang nagpapatuloy ang negosyo ng junk shop at lumalalim ang kanilang samahan, unti-unti ring nararamdaman ni Jave na mas malapit na siya sa kanyang pangarap. Sa bawat hakbang pasulong, lalo niyang naiisip na hindi na lang ito para sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat, ang tagumpay na ito ay para sa mga mahal niya sa buhay. Ang ama niyang si Mang Domeng, ang gurong si Ma'am Deli na unang naniwala sa kanya, at si Vivian na naging liwanag niya sa mga pinakamadilim na araw. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho at klase, inimbitahan ni Vivian si Jave na kumain sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Jave, tara naman, para maiba naman yung kinakain mo. Ani Vivian habang naglalakad sila pa uwi. Viv, mahal siguro dyan sa restaurant na yan. Sagot ni Jave, may halong kaba sa boses. Ako nang bahala, basta sumama ka lang. Sagot ni Vivian, ngumiti at tinapik siya sa balikat. Hindi naman kita papabayaan. Kahit may alinlangan, pumayag si Jave. Sa gabi ng kanilang lakad, sinuot niya ang lumang polo ni Mang Domeng na halatang tinahi sa ilang punit at kupas na sa tagal ng paggamit. Isang simpleng jeans at goma rin ang suot niya. Sa isip niya, hindi naman mahalaga kung ano ang itsura niya. Ang importante, makapiling niya si Vivian at maranasan ang lugar na yon. Pagpasok nila sa restaurant, agad silang sinalubong ng receptionist. Napansin agad nito ang suot ni Have at tila may bahagyang pagdududa sa mukha nito. Good evening, ma'am, sabi ng receptionist kay Vivian. Table for two? Yes, please, sagot ni Vivian. Nakangiti siya pero napansin niyang tumitig ng matagal ang receptionist kay Have. Napatingin si Have sa sahig. Parang biglang tumahimik ang paligid. Mukhang delivery boy yata ito, bulong ng receptionist sa kasamang staff na narinig pa ng binata. Natigilan si Have, ngunit hindi niya pinahalata. Sinamahan sila ng waitress papunta sa pinakadulong mesa ng restaurant, malayo sa ibang mga kliyente. Kapansin-pansin ang ilang staff na nagkatinginan at pabulong na nagtatawanan habang dinadaanan nila. Si Jave, bagamat alam niyang siya ang pinagtatawanan, pinilit na lang ngumiti at umupo sa mesa. O-order po ba kayo? Tanong ng waitress na tila hindi makatingin ng diretso kay Jave. Oo, sige. Kami na lang pipili. Sagot ni Vivian. Pilit pinapanatiling maayos ang tono ng usapan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang pagkain. Ngunit imbes na ang inorder nila, sardinas at kanin ang inilapag sa harapan ni Jave. Si Vivian naman ay nakakuha ng eksaktong inorder niya. Nagulat si Jave at napatingin sa waitress. Excuse me, ito po ba talaga ang order ko? Tanong ni Jave. Ano po kasi, akala kasi namin, hindi matapos ng waitress ang sasabihin. Doon narinig ni Jave ang pigil na tawa ng ibang staff sa di kalayuan. Maging ang ilang customer ay napapatingin na rin sa kanila. At ang iba'y may hawak na mga cellphone, lihim na kinukunan ang nangyayari. Delivery boy ang naririnig niyang bulong-bulungan. Baka ito lang afford niya. Napalunok si Jave at tahimik na tumingin kay Vivian. Ramdam niyang nahihiya ito para sa kanya. Viv, okay lang, sabi niya sa mahinang boses. Kainin ko na lang to. Hindi, Jave. Mali ito. Sagot ni Vivian, galit at nalilito kung ano ang gagawin.
Tumayo siya at lumapit sa waitress. Bakit ito ang binigay nyo? Mali yung order. Ininsulto nyo ba siya? Nagsimulang mag-init ang sitwasyon. Tumahimik ang buong restaurant at nagiging mas halata na ang titig ng mga tao. Ang ilang nakahawak ng cellphone ay patuloy sa pagre-record at ang iba'y sumisimangot. Si Gave ay tahimik lamang pero kita sa kanyang muka ang pagkahiya. Hindi na rin niya alam kung paano haharapin ang mga tingin at bulong ng mga tao. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng restaurant at lumabas ang may-ari nito. Si Gino Quirante. Matangkad, magara ang suot at halatang may mataas na posisyon. Agad niyang nilapitan ang receptionist at tinanong kung ano ang nangyayari. Sir, may konting misunderstanding po dito. Sagot ng receptionist, halatang kinakabahan. Nilapitan ni Gino ang mesa nila Jave. Nang makita niya si Jave, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila ba may naalala siyang bagay o tao. Nag-angat siya ng kamay, sinenyasan ng lahat ng staff na huminto. Lumapit siya kay Have na nakayuko pa rin at huminga ng malalim. I'm sorry for this, sabi ni Gino. I deeply apologize for what happened here. This is unacceptable. Hindi makatingin si Have ng diretso. Wala po yun, okay lang. No, it's not okay, sabi ni Gino. Seryoso at may bigat ang tono. Humarap siya sa mga staff at tinanong, sino ang nagsabi na ganito ang trato sa customer? Tahimik ang lahat, ngunit kita sa muka ng iba ang kaba at takot. Hindi na hinintay ni Gino ang sagot. Lahat ng sangkot dito, mag-uusap tayo pagkatapos ng shift ninyo. Pero sa ngayon, gawin ninyong tama ang trabaho ninyo. Tumingin siya kay Jave at Vivian. Let me handle this. I'll make sure this never happens again. Tumalikod si Gino at bumalik sa opisina. Ngunit hindi na siya nawala sa isip ni Have. Ang buong insidente ay nag-iiwan ng maraming tanong sa binata. Bakit tila kilala siya ni Gino? At bakit tila hindi ito basta-basta may-ari lang ng restaurant? Kinabukasan, matapos ang gabi ng kahihiyan sa restaurant, tumawag si Gino kay Have upang magkita sila ng personal. Hindi alam ni Jave ang layunin ng tawag, ngunit dahil na rin sa respeto at kuryosidad, pumayag siyang makipag-usap sa may-ari. Nagkita sila sa isang pribadong lugar ng restaurant. Tahimik ang buong silid at makikita sa mukha ni Gino ang tensyon. Sa unang pagkakataon, natitigan ni Jave ng diretso ang may-ari. May kakaibang ekspresyon si Gino. Hindi lamang ito ang tipikal na paghingi ng tawad. Tila ba may pinipigil na emosyon sa kanyang mga mata. Jave, bungad ni Gino. Tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad palapit. Sa isang hindi inaasahang kilos, bigla itong lumuhod sa harapan ni Jave. Patawad sa nangyari kagabi. Nagulat si Jave. Sir, ano pong ginagawa niyo? Tumayo po kayo. Hindi, dito ko kailangang magsimula, sagot ni Gino, na natiling nakaluhod. Matagal ko nang alam kung sino ka. Alam ko kung sino ang ama mo. At higit sa lahat, kilala ko ang taong naging mentor mo. Naging seryoso ang tono ni Gino. Jave, hindi ko nasabi agad kagabi, pero ang matandang mentor na tumulong sa'yo noon sa junk shop, si Mang Fred, siya ang ama ko. Nanlaki ang mga mata ni Jave. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Mang Fred ang naging inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko ngayon. Noong bata pa ako, palagi niya akong sinasama sa mga negosyo niya. Tinuruan niya akong maging makatao, hindi lang basta negosyante. Pero sa huling mga taon ng buhay niya, iniwan niya sa akin ang isang habilin. Huminto si Gino, tila kinakabahan bago magpatuloy. Sabi niya, kung sakali raw na magtagpo tayo, ikaw, ang batang tinulungan niya, kailangan ko raw siguruhin na rerespetuhin kita. Nasusuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Huling bilin niya iyon bago siya pumanaw. Tumahimik ang silid. Sa isang iglap, tila nabura ang lahat ng hiya at galit ni Jave mula sa gabing iyon. Napansin niyang totoo ang pagsisisi ni Gino. Hindi lamang ito isang formalidad,
May bigat ang bawat salitang lumabas sa bibig ng may-ari ng restaurant. Hindi ko alam na ikaw ang sinasabi niya noon, patuloy ni Gino. Hanggang sa makita kita kagabi. Bigla akong naalala ang lahat ng kwento niya tungkol sa batang matiyaga, matalino, at may malinis na layunin. Hindi ko pwedeng pabayaan lang na ganito ang mangyari sa'yo. Kaya't tumayo si Gino at inayos ang kanyang sarili. Gusto kong bumawi. Sir, hindi naman po kailangan, sagot ni Jave. Okay na po ako. Nakabangon naman ako kahit paano. Hindi ito tungkol sa kung okay ka na. Tungkol ito sa respeto at hustisya, sagot ni Gino. Gusto kong ipatanggal ang lahat ng staff na sangkot sa pagtrato sa iyo. Ang mga receptionist, ang waitress na nagdala ng maling pagkain, lahat sila. Nagdalawang isip si Jave. Pero baka mawalan sila ng trabaho. Hindi ko naman intensyon na mawalan ng hanap buhay ang iba. Jave, sabi ni Gino, hindi ito parusa kundi leksyon. Ang industriya ng restaurant ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito'y tungkol sa dignidad ng bawat taong pumapasok dito. Kung hindi nila kayang respetuhin ang bawat customer, kahit sino ka pa, hindi sila karapat-dapat sa posisyong iyon. Tumango si Jave, bagamat may konting alinlangan. Alam niyang tama si Gino, ngunit mas nagulat siya sa sumunod na sinabi ng may-ari. Bukod dyan, Jave, gusto kong alukin ka ng partnership, sabi ni Gino. Seryosong tumingin sa kanya niya. Ang dedikasyon mo, ang talino mo sa business. Nakita ko ang potensyal mo. Gusto kong gawin kitang bahagi ng restaurant group na ito. Nanlaki ang mga mata ni Jave. Partnership? Sir, parang hindi po yata. Alam kong hindi mo iniisip ang ganito ngayon, sabad ni Gino. Pero tignan mo ito bilang oportunidad. May mga resources ako na maaaring makatulong sa iyo at may kaalaman ka na pwedeng magpalago ng negosyo. Magtulungan tayo. Hindi ito charity, Have. Ito'y business proposition. Napaisip ng malalim si Have. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang posibilidad ng isang mas magandang hinaharap. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbangon mula sa kahihiyan. Isa itong pagkakataon upang tunay na magtulungan ang 2 taong minsang pinag-ugnay ng parehong mentor. Sa kabila ng lahat, nakita ni Jave ang sinseridad sa mga mata ni Gino at doon niya napagtanto na baka ito na ang simula ng bago niyang kabanata. Matapos ang mahabang pag-iisip, tinanggap ni Jave ang alok ni Gino. Hindi naging madali ang desisyon, ngunit sa dulo, nakita niya ang pagkakataong ito bilang isang malaking hakbang upang may ahon hindi lamang ang sarili, kundi pati ang iba pang nangangailangan. Simula nang umupo siya bilang partner, nagsimula na rin siyang tumulong sa pangangasiwa ng financial side ng kumpanya. Jave, sabi ni Gino isang araw habang nagmi-meeting sila, ikaw na ang bahala sa lahat ng financial reports. I-trust kita dito at alam kong magagawa mong mas maayos ang takbo ng accounting natin. Opo, Sir Gino. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Jave. At ginawa niya nga. Ginamit niya ang natutunan niya sa accountancy at pati na rin ang karanasan niya sa pagtatayo ng sarili niyang junk shop upang pagbutihin ang sistema ng kumpanya. Hindi nagtagal, naging maayos at malinaw ang daloy ng pera. Isang bagay na dati sabog at magulo. Sa tulong ni Jave, mas nakita ni Gino ang potensyal ng negosyo at nagbukas pa sila ng ilang bagong branches sa ibang lugar. Habang umuusad ang panahon, mas napagtanto ni Jave na hindi sapat ang tagumpay na kanya lamang. Nag-isip siya ng paraan upang maibalik sa iba ang biyayang natanggap niya. Naisip niyang bumuo ng isang scholarship foundation para sa mga batang lansangan. Sa tulong ni Gino, naglaan sila ng bahagi ng kita ng kumpanya upang punduhan ang edukasyon ng mga batang walang kakayahang mag-aral. Ang foundation na ito'y hindi lamang nagbigay ng tuition, kundi pati na rin ng school supplies, pagkain, at guidance counseling. Ano, Jave? Tanong ni Gino habang hawak ang unang listahan ng mga scholars. Sigurado ka bang kaya nating isustain ito? Sir,
Alam kong kaya natin, sagot ni Jave. Kung nabigyan ako ng pagkakataon noon, bakit hindi natin bigyan ng mga batang ito ng ganitong klaseng tsansa? Pati na rin po yung mga magulang nila. Matutulungan natin. Lumipas ang mga buwan at napansin ng iba't ibang kolehiyo ang naiibang kwento ni Jave. Sa simula, ang video ng insidente sa restaurant ang dahilan kung bakit napansin siya ng media. Maraming natuwa sa kung paano siya bumangon mula sa pangungutya at kahihiyan. Ngunit nang lumabas ang balita tungkol sa kanyang scholarship foundation, mas lumaki ang interes ng mga tao sa kanyang ginagawa. Naging tampok siya sa ilang pahayagan at TV shows. At isang araw, natanggap niya ang tawag mula sa isang kolehiyo. Mr. Arsenas, wika ng dean sa kabilang linya. Nais ka naming imbitahan bilang guest speaker para sa aming business and accountancy students. Sa tingin namin, marami silang matututunan sa kwento mo. Nagulat si Jave, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Opo, honored po ako sa imbitasyon ninyo. Kayo po ang magsabi kung kailan. Sa unang pagkakataon, tumayo siya sa harap ng mga estudyante bilang isang tagapagsalita. Bago ito mangyari, si Have ang sanay na nakikinig lamang mula sa isang sulok. Ngunit ngayon, siya na mismo ang nagbibigay inspirasyon. Ibinahagi niya kung paano siya nagpatuloy kahit sa gitna ng maraming hadlang at kung paano niya ginamit ang mga natutunan mula sa simpleng junk shop upang palaguin ang isang malaking negosyo. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, sabi ni Jave habang kausap ang mga estudyante. Ang mahalaga, alam mo kung saan mo gustong pumunta. At tandaan, hindi mo kailangang mag-isa. Hanapin mo ang mga taong handang maniwala sa iyo. Hindi nagtagal, napansin ni Senator Luis Salazar ang kwento ni Have. Kilala si Senator Salazar sa pagsusulong ng mga programang pangkabataan at entrepreneurship. Nang makita niya ang ulat tungkol kay Jave, mula sa kanyang pagtatayo ng junk shop, pagiging partner sa isang malaking restaurant chain, hanggang sa pagsisimula ng scholarship foundation, naisip niyang kunin ito bilang consultant para sa kanyang youth entrepreneurship program. Isang araw, dumating ang tawag mula sa opisina ng senador. Mr. Arsenas, nais ka sanang makausap ni Senator Salazar. Maaari ka bang pumunta sa kanyang opisina bukas? Hindi makapaniwala si Jave, ngunit pumunta siya. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng senador ng may mainit na pakikipagkamay. Jave, napakarami ko nang narinig tungkol sa'yo, sabi ni Senator Salazar. At sa lahat ng kwentong yon, ang pinakagusto ko ay ang bahagi kung saan hindi ka sumuko. Gusto kong gamitin ang kwento mo upang hikayatin ang mas maraming kabataan na magnegosyo, magsikap at maging bahagi ng pagbabago sa bansa. Senador, isang karangalan po ito, sagot ni Have, tila hindi pa rin makapaniwala. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Simula noon, naging bahagi si Have ng isang pambansang programa na nagtuturo ng entrepreneurship sa mga kabataan. Lumibot siya sa iba't ibang probinsya, nagbahagi ng kanyang kaalaman, at siniguro na ang bawat kabataang nangangarap ay magkakaroon ng pagkakataong makamit ito. Sa bawat hakbang, ramdam ni Jave na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Sa bawat estudyanteng natutulungan niya, sa bawat batang lansangan na nagkakaroon ng tsansang makapag-aral, at sa bawat negosyo na nabubuo dahil sa kanyang mga payo, alam niyang tinutupad niya hindi lamang ang kanyang mga pangarap, kundi ang pangarap ng maraming tao. Matapos ang ilang taon ng tuloy-tuloy na tagumpay sa negosyo at pagiging consultant, nagpasya si Jave na bumalik sa Baseco. Hindi maalis sa kanya ang alaala ng lugar kung saan siya lumaki. Sa bawat kalye, sa bawat sulok, naalala niya ang hirap at mga pangarap na tumulong sa kanya upang magpatuloy. Ngunit ngayon, hindi na siya basta bumabalik bilang isang dating bata sa lansangan. Bumabalik siya bilang isang taong handang tumulong. Isang araw, habang naglalakad si Have sa pamilyar na eskinita, napansin niyang maraming bata pa rin ang gumagala, naghahanap ng pagkain sa basura, at walang maayos na lugar para mag-aral.
Sa isip niya, ito na ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang isa pa niyang layunin. Sa tulong ng mga kita mula sa negosyo, nagpatayo si Jave ng isang community center para sa mga batang lansangan. Anong gagawin natin dito, Sir Jave? Tanong ni Tonyo, isa sa mga construction workers, habang ipinapakita sa kanya ang plano ng gusali. Ang center na to, Tonyo, ay hindi lang basta pasilidad, paliwanag ni Have. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang mga bata na matuto ng basic finance at entrepreneurship. Yung tipong may matutunan silang paraan para makaraos sa hirap at magpatuloy sa edukasyon. Pag natapos na ang gusali, agad siyang nagbukas ng mga libreng workshop. Ang unang batch ng mga batang sumali ay parang siya noon. Maruruming damit, kalyo sa kamay, ngunit may matatalas na isip. Itinuro ni Have ang mga pangunahing konsepto ng pera. Paano magtabi, paano mamuhunan, at paano magplano. Hinimok niya ang mga bata na mag-isip ng maliliit na negosyo tulad ng pagbebenta ng recycled items, paggawa ng crafts, at pagbenta ng gulay na tanim sa kanilang munting bakuran. Sa isang sesyon, lumapit ang batang si Kiko, isang 8 taong gulang na minsang nanghuhuli ng talangka sa ilog para may makain. Kuya Jave, sabi ni Kiko, paano po ba to? Hindi ko pa po kasi alam kung anong pwede kong ibenta. Napangiti si Jave. Simple lang, Kiko. Hanapin mo kung anong kailangan ng mga tao sa paligid mo. Baka may makuha kang gulay sa likod bahay nyo. O kaya naman ay mag-recycle ka ng lumang bagay na pwedeng gawing bago. Ang mahalaga, magsimula ka kahit maliit lang. Unti-unting nagkaroon ng epekto ang programa ni Jave. Ang mga bata, na dati basta-basta lang sa lansangan, ngayon ay nagkakaroon ng layunin. Hindi man lahat agad na nakaangat sa buhay. Ramdam na ng marami ang pagbabago. Ang community center ay naging simbolo ng pag-asa sa Baseco. Samantala, sa kabila ng pagiging abala sa center, hindi nakalimutan ni Jave ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Dahil sa kita mula sa kanilang restaurant chain at sa iba pa niyang mga proyekto, nagawa niyang bumili ng isang maayos na tahanan para kay Mang Domeng. Lumipat sila mula sa barong-barong papunta sa isang maliit ngunit malinis at maaliwalas na bahay. Sa unang beses, si Mang Domeng ay nagkaroon ng sariling kwarto at maayos na kama. Jave, anak, sobra-sobra na to, sabi ni Mang Domeng, halatang emosyonal habang tinitignan ang paligid ng bagong bahay. Akala ko, hindi na ako makakatira sa ganitong lugar. Tay, kayo po ang inspirasyon ko, sagot ni Jave. Lahat ng ginagawa ko, para rin po sa inyo. Ayoko pong makita kayong nahihirapan pa. Sa mga sumunod na taon, mas naging malapit sina Jave at Vivian. Sa simula, si Vivian ay patuloy na tumutulong bilang co-manager ng kanilang restaurant chain. Nagbibigay siya ng creative ideas para sa menu, nag-aasikaso ng training ng mga staff, at minsan, siya pa ang nag-aasikaso ng mga charity events ng kumpanya. Dahil dito, lalo pang gumanda ang takbo ng negosyo nila. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpa siyang mag-usap ang dalawa. Nasa restaurant sila, tahimik na nagkakape sa isang sulok. Vivian, simula ni Jave, hindi na natin kailangang magtago sa mga trabaho. Sa lahat ng oras na magkasama tayo, gusto kong maging mas malapit pa, hindi lang sa trabaho. Nagkatinginan sila at sa simpleng usapan, napagkasunduan nilang ituloy ang kanilang relasyon sa susunod na level. Hindi nagtagal, ikinasal sila sa simbahan kung saan madalas magsimba si Have at ang kanyang ama noong bata pa siya. Ang kasal ay hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa simbahan, kitang-kita ang luhang bumagsak mula sa mata ni Mang Domeng habang naglalakad si Vivian papunta kay Jave sa altar. Jave, anak, hindi ko akalaing aabot tayo sa puntong ito, sabi ni Mang Domeng matapos ang seremonya. Napakasaya kong makita kang masaya. Tay, kung hindi po dahil sa inyo, wala ako rito, sagot ni Jave.
Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Naging simbolo ang kasal na yun ng panibagong kabanata sa buhay ni Have. Hindi lamang niya napatunayan sa sarili na kaya niyang magtagumpay, kundi nagawa rin niyang maibalik ang biyayang natanggap niya sa mga tao sa paligid niya. Ang community center sa Baseco ay patuloy na tumutulong sa mga bata. Ang kanyang negosyo, na ngayon ay pinamamahalaan na rin ni Vivian, ay lalong lumalaki. Ngunit sa lahat ng mga tagumpay na ito, ang pinakamahalaga para kay Jave ay ang makita ang ngiti sa muka ng kanyang ama at ng mga taong dati walang makapitan sa hirap ng buhay. Habang patuloy na lumalaki ang pangalan ni Jave sa mundo ng negosyo at entrepreneurship, hindi na iwasan na magkaroon ng mga naiinggit sa kanyang biglaang pag-angat. Sa industriya ng restaurant chains at social enterprises, naging usap-usapan ang mabilis na tagumpay ni Jave, mula sa pagiging anak ng isang kargador hanggang sa maging isang kilalang entrepreneur. Gayunpaman, hindi lahat ay natuwa sa kanyang kwento. May ilang negosyante, lalo na ang mga matagal nang nasa industriya, na tila hindi matanggap ang pagpasok ng isang dating mahirap sa kanilang level. Unti-unting naglabasan ang mga espekulasyon at maling impormasyon. Fake success lang yan. Bulong-bulong ng ilan sa mga competitors ni Jave sa social media. Sure ako may secret backer yan, kasi imposible ang ganyang kwento. Masyadong maganda para maging totoo. Sa kabila ng mga negatibong komento, nanatili si Jave sa kanyang tahimik at propesyonal na pananaw. Ngunit hindi siya ligtas sa epekto ng mga chismis. Dumami ang nagdududa sa kanyang kredibilidad at may ilang partnerships na tila nag-alangan na makipagtulungan. Si Vivian, na ngayon ay co-manager ng kanilang negosyo, ay unang nagdala ng balita. Jave, nakita mo ba to? Tanong ni Vivian habang hawak ang isang tablet at ipinakita ang isang article na nag-aakusang binili lang daw ni Jave ang kanyang mga tagumpay. Oo, nabasa ko na rin kanina. Sagot ni Jave, may bahagyang buntong hininga. Alam mo, masakit din, pero hindi ko sila masisisi. Hindi naman nila alam ang pinagdaanan natin. Anong plano mo? Tanong ni Vivian, halatang nag-aalala. Hindi mo ba balak maglabas ng statement o sagutin sila? Ang totoo, Viv, ayokong patulad. Pero gusto kong ipakita sa kanila na mali ang iniisip nila. At ang pinakamagandang paraan para gawin iyon ay ipakita na talagang may halaga ang ginagawa natin. Sabi ni Jave, hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga negosyante ang naghamon kay Jave ng isang charity competition. Ang hamon ay simple, magtatayo sila ng kani-kanilang proyekto na makakatulong sa lipunan at ang negosyong makapagbibigay ng pinakamaraming benepisyo sa komunidad ang itatanghal na panalo. Sa likod ng hamong ito, naroon ang intensyon na ipakita kung sino talaga ang karapat-dapat sa tagumpay na natamo. Sa unang anunsyo pa lang ng kompetisyon, nagdesisyon na si Have kung ano ang magiging proyekto niya. Imbes na magpatayo ng isang malaking pasilidad na maaaring makakuha ng pansamantalang atensyon, pinili niyang maglunsad ng isang mobile canteen. Ang mobile canteen na ito ay pupunta sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa mga lugar na walang maayos na kantina. Bukod sa pagbibigay ng murang pagkain, ituturo rin nito ang basic nutrition at basic financial literacy sa mga estudyante at guro. Jave, sigurado ka ba sa ideyang ito? Hindi ba't mas mahirap ang logistics kapag mobile? Tanong ni Vivian habang tinitignan ang plano ng truck. Alam ko, Viv, pero mas marami tayong maaabot ng ganito. Hindi naman natin kailangang maghintay na dumating sila sa atin. Tayo ang pupunta sa kanila. Sagot ni Jave. Sa tulong ng kanyang team at suporta mula sa kanyang mga kasosyo, sinimulan ni Jave ang mobile canteen project. Nilagyan nila ng maayos na kitchen equipment ang isang truck at binigyan ito ng makulay at welcoming na disenyo. Ang bawat kantina on wheels ay may kargang mga fresh ingredients, mga pang-edukasyong materyales, at audio-visual presentations para sa financial literacy. Sa bawat eskwelahan na pinuntahan nila,
Bukod sa mainit na pagkain, hatid din nila ang kaalaman at inspirasyon. Sa unang linggo pa lang ng pagbiyahe ng mobile canteen, napatunayan na ang kahalagahan nito. Isang araw, huminto ang kanilang truck sa isang liblib na paaralan sa Bulacan. Ang mga bata, karamihan ay nagbabaon lamang ng asin at kanin, ay sabik na pumila. Habang kumakain sila ng mga lutong bahay na pagkain mula sa mobile canteen, ipinalabas ni Jave at ng kanyang team ang isang simpleng video tungkol sa tamang paghawak ng pera. Nagbigay rin sila ng libreng worksheets na may simpleng math problems tungkol sa pag-iipon. Kuya, totoo po bang kaya naming mag-ipon kahit maliit lang ang baon namin? Tanong ni Rosa, isang 10 taong gulang na estudyante. Oo naman, Rosa, sagot ni Jave, may ngiti sa muka. Kahit piso lang ang maitatabi mo araw-araw, malaking tulong na yan kapag tumagal. Ang mahalaga, magsimula ka at maging consistent. Hindi lang mga estudyante ang natuwa sa proyekto. Pati mga guro at magulang ay nagpapasalamat sa bagong pag-asa at kaalaman na hatid ng mobile canteen. Ilang guro ang lumapit kay Have matapos ang kanilang programa. Mr. Have, kung tutuusin, hindi lang pagkain ang dala nyo dito. Kayo na mismo ang nagiging inspirasyon sa mga bata, sabi ng prinsipal ng eskwelahan. Habang patuloy ang biyahe ng mobile canteen sa iba't ibang probinsya, naging usap-usapan ito sa mga lokal na balita. Nagsimula na ring makakita ng mga positibong post sa social media. Isang netizen ang nagbahagi ng karanasan ng kanyang anak na nakatanggap ng pagkain at aral mula sa mobile canteen ni Jave. Ang simpleng hamon na sinimulan ng mga naiinggit na negosyante ay nauwi sa patunay na tunay ngang may halaga ang ginagawa ni Jave. Sa dulo ng kompetisyon, hindi lang nanalo si Jave sa hamon. Mas mahalaga, napatunayan niya na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa dami ng taong natutulungan at sa positibong pagbabago sa komunidad. Sa bawat eskwelahang tumanggap sa kanyang mobile canteen, isang bagong kabanata ng inspirasyon at pag-asa ang naisulat. Isang malamig at maulang umaga, nakaupo si Jave sa tabi ng kama ni Mang Domeng. Hawak-hawak niya ang kamay ng ama, na halos hindi na makapagsalita dahil sa matagal na komplikasyon sa baga. Matamlay na ang hitsura nito, ngunit naroon pa rin ang ngiti na palaging nagdadala ng aliw kay Jave. Tay, marahang sambit ni Jave. Alam kong pagod na kayo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Anak, mahinang sagot ni Mang Domeng. Napakasaya ko. Sa'yo, wala na akong hihilingin pa. Ipinagmamalaki kita, Have. Pagkatapos ng ilang araw, binawian na ng buhay si Mang Domeng. Sa kabila ng pagkagulat ng ilang tao sa paligid ni Jave, ramdam ng lahat ang bigat ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya hinayaang mawalan ng dignidad ang pagpanaw ng ama. Inasikaso niya ang lahat ng detalye ng libing, mula sa maayos na kabaong hanggang sa isang solemne at magarbo, ngunit simpleng seremonya. Hindi ito karaniwang libing sa Baseco. Hindi na simpleng pamilya at kapitbahay lamang ang naroon. Maraming tao ang dumalo mula sa mga batang tinulungan ng kanyang community center hanggang sa mga kliyente sa negosyo. Para kay Jave, ito ay paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa kanyang ama. Sa eulogy na kanyang inihanda, dinala ni Jave ang lahat ng emosyon na hindi niya naipakita habang kasama pa niya ang ama. Tumayo siya sa harap ng lahat, hawak ang mikropono habang minamasdan ang maliliit na papel na may nakasulat na mga salita. Ngunit sa huli, inilapag niya ang mga ito. Nais niyang magsalita mula sa puso. Sa bawat paghakbang ko noon, hindi ko alam kung kaya ko bang makarating dito. Ang alam ko lang, may isang tao na laging naroroon, na laging nakamasid at nakaalalay sa akin. Si Tay, ang taong hindi sumuko kahit kailan. Panimula niya. Simula pa lang, siya na ang gumabay sa akin. Walang reklamo, kahit laging basa ng pawis,
Kahit masakit ang katawan sa pagbubuhat ng sako ng bigas, hindi ko siya narinig na nagsabi ng pagod na ako. Napatigil si Jave at huminga ng malalim. Pilit pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga taong naroroon, maging ang ilang kakilala sa negosyo, ay tahimik na nakikinig. Nagsimulang pumuslit ang mga luha mula sa kanyang mata. Ngayon, wala na siya. Patuloy niya. Pero sa puso ko, lagi pa rin siyang narito. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya ay hindi kailanman mawawala. Hanggang sa huling sandali, sinigurado niyang maayos ang lahat para sa akin. Kaya bilang anak, bilang taong minahal niya, ang layunin ko ngayon ay ituloy ang simula niyang pangarap para sa akin. Gusto kong sabihin sa lahat ng narito, hindi ko ito magagawa ng mag-isa, pero dahil sa kanya, alam kong kaya ko. Habang naglalahad si Jave, napansin ng mga tao na bawat salitang kanyang binibitawan ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para rin sa mga batang naroon, ang mga tinulungan ng kanyang foundation. Isa-isang nagsitindigan ng mga ito, parang nagbigay pugay sa taong siyang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng bagong pagkakataon sa buhay. Nang matapos ang seremonya, lumapit ang isang lalaki sa kanya. Pamilyar ang mukha nito, isang kababatang dati laging nangungutya sa kanya. Si Nestor, ang dati niyang bully. Ngayon, halatang nagbago na ang aura nito. Mukhang matured na at tila may mabigat na nais sabihin. Jave, bungad ni Nestor, na halatang naiilang. Patawad sa lahat ng ginawa ko noon. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero gusto ko sanang tumulong sa mga ginagawa mo ngayon. Nagulat si Jave. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang taong minsan niyang kinaiinisan ay magpapakumbaba at mag-aalok ng tulong. Nestor? Sagot niya. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo ngayon. Kung gusto mong tumulong, welcome ka rito. Simula noon, sumali si Nestor sa proyekto ni Have. Hindi man ito madali, nakita ni Have na may kapasidad ang dating bully na magbago. Si Nestor ay naging isa sa mga pangunahing volunteer ng foundation, tumutulong sa mga workshops at nagiging halimbawa sa iba pang dating kabataan ng Baseco na ang pagbabago ay posible. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mas malaking pagbabago. Dahil sa public outpouring ng emosyon sa eulogy ni Jave, mas marami pang tao ang nagbigay ng donasyon sa foundation. Lumawak ang saklaw ng kanilang mga programa. Mas maraming bata ang nabigyan ng libreng pag-aaral at business workshops. At pati ang mga magulang nila ay tinuturuan na rin ngayon ng sustainable livelihood practices. Sa gitna ng lahat ng ito, si Have ay patuloy na minamahal at ginagalang ng komunidad. Hindi dahil sa yaman o tagumpay na kanyang nakuha, kundi dahil sa kanyang taos-pusong pagtanaw ng utang na loob, sa tapang niyang magpatuloy, at sa kakayahan niyang ibahagi ang lahat ng natutunan sa mga taong nangangailangan. Sa patuloy na paglago ng mga proyekto ni Have, naisip niyang palawakin pa ang maitutulong niya sa komunidad. Bagamat nakatutok na siya sa pagbigay ng edukasyon at kabuhayan sa mga batang lansangan, alam niyang marami pa rin ang nagugutom. Sa bawat araw na pag-ikot niya sa iba't ibang lugar sa Baseco at kalapit na komunidad, nakikita niya ang mga pamilyang walang makain, mga magulang na nagdadahilan sa kanilang mga anak kung bakit walang nakahain sa mesa. Sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, napagdesisyonan niyang maglunsad ng panibagong proyekto, ang Project Sardinas. Hindi ito basta't simpleng pamimigay ng pagkain. Sa halip, ginawa niyang misyon na makapagbigay ng abot kayang masustansyang pagkain sa libo-libong tao araw-araw. Tinawag itong Project Sardinas bilang simbolo ng simpleng pagkaing abot kaya, ngunit puno ng sustansya. Tulad ng mga gabing magkatabi sila ni Mang Domeng, naghahati sa isang lata ng sardinas at naglalakbay sa mga pangarap na tila imposibleng maabot noon. Viv, tanong ni Jave isang gabi habang iniayos nila ang unang batch ng rasyon. Sa tingin mo ba, tama itong ginagawa ko? Baka masyadong ambisyoso na.
Ngumiti si Vivian habang inaayos ang mga container ng pagkain. Jave, kung sino man ang makakagawa nito, ikaw yun. Hindi naman kailangang mag-isip kung gaano kalaki ang epekto kaagad. Ang mahalaga, may isang pamilya kang mapakain sa isang araw. Kung paulit-ulit mong magagawa yan, hindi ba't malaking bagay na rin? Nagulat si Have nang makita kung gaano kalaki ang suporta ng komunidad at ng mga volunteer. Sa unang linggo ng Project Sardinas, nasa 100 pamilya na agad ang natulungan. Sa bawat baryo na nililibot ng team ni Jave, kitang-kita ang kasiyahan ng mga bata at magulang. Ngunit hindi rito nagtapos ang proyekto. Gusto niyang masiguradong hindi lang ito panandali ang tulong. Gusto niyang turuan ang mga pamilya na maging self-sufficient. Habang namimigay ng pagkain, nagtatayo rin sila ng mga community garden kung saan pwedeng magtanim ng gulay, pati na rin ng mga maliit na negosyo para sa mga magulang. Hindi nagtagal, napansin ang Project Sardinas hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Isang araw, nakatanggap si Jave ng liham mula sa United Nations. Sa liham na iyon, sinabi nilang nais siyang gawing bahagi ng kanilang Global Changemakers Program. Isang grupo ng mga pinakakilalang leader na nagdadala ng positibong pagbabago sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Have nang mabasa ang mensahe. Para sa isang dating batang lansangan, ang mapabilang sa ganitong programa ay higit pa sa isang karangalan. Jave, sigaw ni Vivian habang hawak ang sulat. Hindi ko akalaing makakamit mo to. Isipin mo, UN Global Changemakers. Dati, naghahanap ka lang ng lumat punit-punit na libro sa tambakan. Tapos ngayon, ikaw na ang binibigyan ng pagkilala. Napangiti si Jave, ngunit hindi niya maitanggi ang kaba. Hindi ko rin nga alam kung paano ako napunta dito, Viv, pero hindi ito para sa akin lang. Para ito sa mga taong tumulong, sa mga batang nangangarap pa rin. Kung ang pagiging bahagi ng Changemakers ang magdadala ng mas maraming pondo at atensyon sa proyekto, gagawin ko. Hindi lang ito ang natanggap niyang pagkilala. Makalipas ang ilang buwan, tinawag siya ng isang kilalang universidad sa Maynila. Isang honorary doctorate ang kanilang ibibigay kay Have bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa komunidad. Sa mismong araw ng seremonya, hindi makapaniwala si Have nang makitang nakaupo sa harap si Vivian. Nakangiti at hawak-hawak ang kanyang tiyan. Jave, bulong ni Vivian bago siya umakyat sa entablado. Alam mo, proud na proud kami ng magiging anak mo. Bago siya magsalita, natigilan si Jave nang makita ang mga tao sa paligid. Mga batang natulungan ng Project Sardinas. Mga dating volunteers ng community center. Mga guro na minsang tumulong sa kanya noong nag-aaral pa siya. Sa harap ng lahat, sinabi niya, hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa lahat ng taong naniwala sa akin. Lahat ng ito ay bunga ng pagmamahal ng tatay ko, ng gabay ng mga guro ko, ng suporta ng asawa ko, at ng lahat ng taong kasama ko sa pangarap na ito. Kaya ang karangalang ito, para sa kanila. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad palabas si Have at si Vivian, sinabi ni Vivian, alam mo na ba kung ano ang pangalan ng magiging anak natin? Tumigil si Jave sa paglalakad at tumingin kay Vivian. Domeng, sabi niya nang may ngiti, para maalala niya kung sino ang nagsakripisyo para makarating tayo sa lugar na ito. Para maalala niya na kahit sa hirap, may pag-asa. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Vivian, hawak-hawak ni Jave ang maliliit na kamay ng kanilang anak na lalaki. Nang tingnan niya ito, parang may naaninag siyang pamilyar sa mga mata ng bata. Tila naroon ang imahe ng dating batang si Jave. Ang batang may simpleng pangarap at pusong punong-puno ng pag-asa. Nakita ni Jave ang kanyang nakaraan sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ang batang iyon ay hindi na kailangang dumaan sa parehong hirap. Dahil sa bawat desisyon at sakripisyong ginawa ni Jave, siniguro niyang ang kinabukasan ng kanyang anak ay puno ng liwanag at oportunidad.
Isang kinabukasan kung saan posible ang mga pangarap. Paglipas ng mga taon, nanatili sa alaala ni Jave ang insidenteng naganap sa restaurant. Ang gabing iyon kung kailan siya pinahiya dahil sa kanyang itsura at pananamit. Ngunit sa halip na manatili itong isang masakit na alaala, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang higit pang patatagin ang kanyang mga advokasya. Ang insidenteng iyon ang naging batayan niya para lumikha ng isang training module na ginagamit sa kanyang foundation. Tinawag niya itong ang Sardinas Incident, aral sa pagtanggap at paggalang. Minsan, habang nasa harap ng mga volunteer at bagong staff ng kanyang foundation, ipinalabas ni Jave ang maikling dokumentaryo tungkol sa nangyari sa kanya. Ang video, bagamat masakit na balikan, ay nagdadala ng mahalagang mensahe sa lahat ng nanonood. Alam nyo, simula ni Jave, maraming beses kong inisip kung bakit ito nangyari sa akin. Pero sa huli, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa pangungutya o kahihiyan. Ang leksyong natutunan ko ay ito, hindi ang forma ang magpapakain sa iyo, kundi ang puso. Kung anong nilalaman ng puso mo, kung paano ka makitungo sa iba, kung paano mo iginagalang ang dignidad ng bawat tao, iyan ang mas mahalaga kaysa anumang kayamanan o posisyon. Ang training module na ito ay naging isang pundasyon ng kanilang programa. Hindi lamang mga bata ang natututo ng basic finance at entrepreneurship. Natututunan din nila ang halaga ng paggalang, pagiging bukas sa ibang tao, at pagkakaroon ng integridad sa kabila ng anumang pagsubok. Sa kabila ng lahat, nanatili si Gino bilang isang malapit na kaibigan ni Have. Hindi lamang sila naging magkatuwang sa negosyo, kundi naging magkaibigan din na nagbabahagi ng parehong pangarap para sa mas makatarungan at maunlad na komunidad. Si Gino, na minsang nagtamo ng malaking kahihiyan dahil sa maling pamamalakad ng kanyang mga tauhan, ay natutong maging mas sensitibo at mapagkumbaba. Jave, sabi ni Gino minsang nagkakape sila, hindi ko akalain na ang isang insidente sa restaurant ang magiging dahilan para magbago ang pananaw ko sa negosyo at sa buhay. Pero nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa nangyari, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naiintindihan ang tunay na kahalagahan ng paggalang at malasakit. Gino, sagot ni Jave, lahat tayo may kanya-kanyang aral na kailangang matutunan. Ang mahalaga, natuto tayo. At ngayon ay ginagamit natin ang natutunan para tumulong sa iba. Kaya nga tuwing naaalala ko ang Sardinas Incident, hindi na ito sakit o kahihiyan para sa akin. Isa na itong inspirasyon. Dahil sa kanilang samahan, naging mas matagumpay ang mga proyekto ng kanilang negosyo at foundation. Hindi nagtagal, nagdesisyon silang gawing simboliko ang pagre-rebrand ng restaurant kung saan nangyari ang insidente. Sa imbitasyon ni Gino, binigyan nila ito ng bagong pangalan, Doming's Kitchen. Ang bagong pangalan ay isang pagtanaw ng utang na loob kay Mang Domeng, ang ama ni Have, na naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Noong araw ng opening ng Doming's Kitchen, pinuno ng mga kaibigan, volunteers, at mga pamilyang natulungan ang lugar. Hindi lang ito isang ordinaryong restaurant. Ang bawat lamesa at pader ay puno ng mga larawan at kwento ng mga batang natulungan ng foundation. Sa halip na magarbo at marangya, ang Doming's Kitchen ay nagbigay ng simpleng, mainit na ambience na nag-aanyaya ng pakikipagkapwa. Sa huli, sa isang maikling talumpati sa harap ng mga bisita, sinabi ni Jave, "Alam nyo, sa lahat ng natutunan ko sa paglalakbay na ito, isang bagay ang hindi nagbabago. Ang tunay na yaman ay hindi sa laman ng pitaka, kundi sa laman ng puso. Kung ang bawat galaw natin ay para sa ikabubuti ng iba, kung bawat desisyon ay may respeto at malasakit, doon natin makikita ang tunay na tagumpay."